Mabilis namang lumipas ang mga araw at isang linggo na nga ang nakakaraan matapos na magkaayos-ayos ang magkakapatid na sila Shirley at Jessie pati na rin ang mga nakababatang kapatid ni Shirley. Isang linggo na rin ang matuloy na lumipas at naging payapa at maayos ng kanilang mga buhay. Masaya na sila Noah at Shirley dahil nga hindi na sila ginugulo pa ni Jessie dahil may sarili na nga ring love life si Jessie. Si Jessie naman ay masaya na rin ngayon sa piling ni Greg. Pinaalam na rin ni Jessie sa kanyang ama na meron na nga silang relasyon ni Greg at masayang masaya nga rin ito para sa kanilang dalawa dahil botong-boto nga talaga si Joel kay Greg para sa kanyang anak na si Jessie. Abala naman ngayon si Joel sa kanyang opisina nang biglangang kumatok sa kanyang opisina ang kanyang secretary at ang sabi nga nito ay may bisita nga raw siya at walang iba yon kung hindi si Noah kaya kagad na nga niya itong pinapasok. Good afternoon po, Mr. Gomez. Agad na bati ni Noah kay Joel pagkapasok niya sa opisina nito. Good afternoon din sa'yo. Bati rin naman ni Joel sa binata. Napadalaw ka yata. May kailangan ka ba sa akin? Tanong na kaagad ni Joel dito dahil nagtataka siya sa biglaang pagsulpot ng binata doon dahil hindi naman ito ugali na pumunta doon ng walang dahilan. Lalo na at alam niyang abala ito sa sarili nitong kumpanya. Agad namang lumapit si Noah sa ginoo at kagad na naupo sa upuan na nasa harap ng table nito. Isang malalim na buntong hininga pa muna ang pinakawala ni Noah at saka niya seryosong tumingin kay Joel. Mr. Gomez, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Mahal na mahal ko pong anak niyong si Shirley at hindi ko po kaya kung mawawala pa po siya sa akin. Kaya po narito po ako sa inyong harapan ngayon para hingin ng basbas niyo. Nais ko po na sanang pakasalan si Shirley. Gusto ko na po siyang maging asawa at makasama habang buhay. Diretsahan ang sabi ni Noah kahit na ang totoo ay kinakabahan talaga siyang makipag-usap sa ama ni Shirley. Aalangan kasi si Noah dahil baka nga hindi pumayag ang ama ni Shirley dahil alam naman niya na ngayon pa lamang ang nagiging malapit muli sa isa't isang mga to kaya natatakot siya na baka hindi pa nga pumayag ang Ginoo. Pero nilakasan na lamang din niya ang kanyang loob dahil porsigido na talaga siyang pakasalan na si Shirley. Bigla namang natigilan si Joel dahil sa sinabi ni Noah at napakurap-kurap pa nga siya. Totoong nagulat siya sa sinabi ni Noah dahil hindi pa niya yon inaasahan dahil ngayon nga lang niya nakasamang muli ang kanyang mga anak. Sandali, sigurado ka ba dyan iho? Kandautal pa na sagot ni Joel sa binata. Opo, siguradong sigurado na po ako. Mahal na mahal ko po si Shirley at pinapangako ko po sa inyo na pakakamahalin at aalagaan ko pong inyong anak. Hindi ko po siya sasaktan, pangako ko po yan sa inyo. Kaya sana po ibigay niyo na po sa akin ang inyong basbas. Terminadong sagot ni Noah kay Joel. Seryoso naman na pinakatitigan na Joel si Noah at saka siya napabuntong hininga. Alam niya na mahal ng binata ang kanyang anak at nakikita rin naman niya sa kanyang anak na mahal din ito ang binata. Kaya sino ba naman siya para kumontra sa dalawang tao na nagmamahalan? Pero iniisip niya na sana nababawi na muna siya kay Shirley pero bigla niya ring naisip ay sigurado naman siya na nasa tamang tao si Shirley at hindi pa babayaan ni Noah ang kanyang anak. At pwede rin naman siyang bumawi kay Shirley sa ibang paraan kahit na meron na itong asawa. Alam ko namang mahal na mahal mo ang aking anak at talagang pinapagpasalamat ko yun sa'yo Noah. Salamat iyo sa pagmamahal mo sa aking anak at salamat din dahil hindi mo talaga siya pinapabayaan noon pa man. Sagot ni Joel at sandali pa nga siyang tumigil sa pagsasalita at seryoso niyang tinitigan ang binata. Parang bigla namang kinabahan si Noah dahil mukhang hindi pa yata papayag ang ama ni Shirley. Akmang magsasalita na sana si Noah nang bigla namang nagsalita muli si Joel habang may ngiti na sa labi nito. Sino ba naman ako iho para tutulan kong pagmamahalan yon ng aking anak? Masaya ako't ikaw ang lalaking nagmamahal sa aking anak at nakakasigurado ako na magiging maayos ang kalagayan ng aking anak sa piling mo. Kaya ibinibigay ko sa iyong basbas kung talagang gusto mo ng pakasalan ng aking anak. Nakangiti na sagot ni Joel sa binata. Nagulat naman si Noah sa sinabi ni Joel at parang hindi pa nga siya makapaniwala sa sinabi nito. Talaga po? Pumapahayag na po kayo na aayain ko po na magpakasal si Shirley? Tila hindi pa rin makapaniwala ang tanong ni Noah sa Ginoo. Dahan-dahan namang tumango si Joel habang may matamis na ngiti sa labi nito. Sa totoo lang iho, ay ayaw ko pa talaga sana dahil
Gusto ko pa sana makabawi kay Shirley. Pero naisip ko na pwede naman akong bumawi sa kanya sa ibang paraan at isa pa. Wala akong balak na hadlangan ng kaligayahan ng anak ko. Kaya Noah, pinagkakatiwala ko na sa'yo ngayon pa lang ang aking anak. Magmahalan pa kayo lalo at huwag niyong iwanan ng isa't isa sa hirap man o ginhawa. Maraming salamat iyo sa pagmamahal mo sa aking anak na si Shirley. Seryoso pang sabi ni Joel. Agad namang napangiti si Noah at parang naluluha pa nga siya sa labis na tuwa na nararamdaman niya dahil akala niya talaga hindi papayag ang ama ni Shirley. Opo, pangako ko po yan na pakamamahalin at aalagaan ko pong inyong anak. At hindi ko po siya iiwan sa hirap man o sa ginhawa. Pangako ko po yan. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga, Mr. Gomez. Sagot pa ni Noah dito. Tsk, tatay ako nang gusto mong pakasalan. Bakit Mr. Gomez pa rin ang tawag mo sa akin? Pwede mo kong tawagin na daddy o kaya naman ay papa. Pero si Shirley kasi ay nakasanay ng pagtawag sa akin ng tatay. Kaya ikaw nang bahalang pumili dyan. Natatawa pa na sabi ni Joel. Bahagya rin namang natawa si Noah at napapailing pa nga siya na ma-realize niyang tinawag siya sa ama ng kanyang nobya. Sige po tay, maraming salamat po ulit tay. Nakangiti pa na sagot ni Noah sa ama ni Shirley. Hindi na rin naman nagtagal pa doon si Noah at umalis na rin naman din siya kaagad dahil sadyang tumakas lamang siya sa kanyang opisina. Hindi naman niya kasi pwedeng sabihin kay Shirley na nasa ama nito siya pupunta dahil baka magtaka pa yun. Kaya saglit lang naman talaga na pumuslit si Noah doon at kailangan na nga rin talaga niyang makabalik dahil baka magtaka na si Shirley kung saan ba siya nagpupunta. Pagkaalis nga ni Noah sa opisina ni Joel ay napapangiti na lamang ang Ginoo dahil mapapanatag na siya kay Shirley dahil alam niya na sa tamang tao ito. Napapangiti na rin siya dahil dalawa sa kanyang mga anak ay mukhang nasa tamang mga tao naman at hindi na siya mangangamba pa sa mga ito na baka kung kani-kanino lamang mapunta at baka hindi pa nga maging maganda ang mga kinabukasan ng mga to. Bilang ama ay syempre wala namang ibang hangad si Joel kung hindi ang mapabuti ang kanyang mga anak kaya ngayon ay masayang masaya siya para sa dalawa niyang anak na babae. Pagbalik naman ni Noah sa kanyang opisina ay naabutan naman niyang abala pa rin si Shirley sa ginagawa nito at nginitian lamang din siya nito nang makita siya na dumating kaya naman nakahinga ng maluwag si Noah dahil hindi na nagtanong pa ang kanyang nobya sa kanya kung saan ba siya galing. Agad na rin naman na pumasok si Noah sa loob ng kanyang opisina at sa kanya ipinagpatuloy ang kanyang mga ginagawa doon. Pagkahapon din na yun ay pagkatapos ng trabaho nila Shirley at Noah ay agad na rin naman silang umuwi na dalawa. Sa mansyon nila Noah at nagulat pa nga sila nang madatnan nga nila doon si Jessie. Ate Jessie, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi mo malang ako sinabihan na pupunta ka pala dito? Agad na sabi ni Shirley sa ate Jessie niya na makalapit to sa kanya. Kasama pa nga ni Jessie ang kanyang mga kapatid sa garden at kasama nga rin nila doon ang ina ni Noah na nakikipagkwentuhan din naman sa mga ito. Hi Shirley, hindi na kita inabala pa dahil alam mo naman na abala kayo ni Noah sa opisina. Kaya dito na lamang ako dumiretso sa mansyon nila Tita Angeline. Tutal nandito naman ang iba pa nating kapatid. Nakangiti rin naman na sagot ni Jessie kay Shirley. Dahan-dahan naman na tumangot si Shirley saka siya lumapit sa ate Jessie niya para makipagbeso pati na rin sa ina ni Noah. Napadalo ka pala ate? Tanong pa uli ni Shirley. Kaya ako naparito para sabihan kayo na handa ng lahat para sa surprise birthday party ni Daddy. Nakaset ng lahat sa Sunday at bala ko sana kayong isama ngayon. Para makapamili na kayo ng susuotin nyo para sa party. Sagot ni Jessie kay Shirley. Saan gaganapin ang party? Sabat ni Noah. Sa isang resort sa Batangas, ako na nagpabook. Para sa party na yon, mamimigay na rin ako ng invitation ng pasikreto sa mga ilang malalapit na tao kay Dad. Sagot ni Jessie sa kanyang inabot kay Noah ang isang invitation at pati nga si Angeline ay inabutan din syempre ni Jessie. Shirley pwede ko ba kayong isama ngayon? Tanong pa ni Jessie kay Shirley. Ate, marami pa naman kaming mga damit dyan na hindi pa nasusuot. Kung nakaraan pinamili mo rin kami Sagot ni Shirley nakakamot-kamot pa sa kanyang ulo. Ano ka ba naman Shirley? Iba yung special na okasyon ni Daddy itong pupuntahan natin. Kaya sige na, sumama na muna kayo sa akin. Sagot naman ni Jessie. Tita Angeline, Noah, hihiramin ko po muna ang mga kapatid ko. Don't worry po at ihahatid ko rin naman po sila dito kaagad mamaya. Pagpapaalam na ni Shirley sa mag-inang Angeline at Noah. Agad naman na napatingin si Shirley kay Noah at saka niya itong initian.
Sige lang, basta mag-iingat kayo sa lakad niyo ha. Huwag na rin kayo masyadong magpagabi. Sagot ni Angeline kay Jessie. Sure, basta ihatid mo sila dito ha. Pwede naman kayong magsama ng bodyguard para makasigurado tayo na safe kayo. Sagot naman ni Noah. Paano ba yan? Pumayag sila. Sige na, tara na Shirley. Ngiti-ngiti pa na sabi ni Jessie. Iiling-iling naman si Shirley kay Noah dahil akala niya tututol ito kasi ay nagkamali siya at pinayagan talaga siya nito na sumama kay Jessie. Ayaw na kasi talaga sana niyang bumili pa ng damit dahil nga pati ang ina ni Noah ay madalas din siyang bilihan ng mga damit. At wala naman siyang magawa kundi ang tanggapin na lamang yon dahil nahihiya nga siya na hindi yun tanggapin. Agad naman na munang umakyat sila Shirley at saglit lamang naman na nagbihis sila Shirley at ang mga kapatid niya at saka sila tuluyang umalis kasama si Jessie para mamili ng mga susuotin nilang damit para sa party ng kanilang ama. Hihintayin na lamang naman ni Noah na tuluyang makaalis sila Shirley at sa kanya seseryosohing hinarap ang kanyang ina. Mom, nakausap ko na po si Mr. Gomez tungkol sa balak kong pagpopropose kay Shirley at pumayag naman na po siya. Nakangiti pa na pagbabalita ni Noah sa kanyang ina. Talaga anak? Kung ganon magandang balita yan, sagot ni Angeline sa kanyang anak. Kailan mo ba balak na mag-propose kay Shirley? Tanong pa ni Angeline. Napatingin naman si Noah sa hawak niyang imbitasyon para sa kaarawan ng ama ni Shirley. Bigla niyang naisip na sa mismong araw rin na yon siya magpo-propose kay Shirley. Naisip ko lang po ma'am, kung isabay ko na lamang po kayang pagpo-propose ko kay Shirley sa araw ng birthday ng kanyang ama. Doon po kasi siguradong kompletong pamilya niya. Kakausapin ko na lamang po siguro si Jessie tungkol sa bagay na to. Sagot naman ni Noah sa kanyang ina. Dahan-dahan naman na tumango si Angeline sa kanyang anak at sa kanya ito matamis ng nginitian. Ikaw ang bahala anak, basta nakasuporta lamang kami sa inyo ni Shirley. Masaya ako dahil masaya ka sa piling niya anak. Sana hindi ka magbago kay Shirley kahit na tumanda na kayo. Sagot ni Angeline kay Noah. Thank you mom sa palaging pagsuporta sa mga desisyon ko. Thank you po sa inyo ni Daddy. And yes, hindi po ako magbabago kay Shirley at lalo ko po siyang pakakamamahalin. Lalo na po kapag may mga anak na kami. Sagot ni Noah sa kanyang ina, napangiti naman si Angeline sa kanyang anak dahil natutuwa siya dahil kagaya ng ama nito na si Denver ay talagang mapagmahal at maalaga rin talaga si Noah sa mga taong mahal nito. Masaya ako anak at talagang nagmamahalan kayo ni Shirley, kaya wag mo na ring hahayaan pa na mawala siya sayo. Sagot pa ni Angeline kay Noah. Tanging pagtango at pangiti na lamang ang naging sagot ni Noah sa kanyang ina. Matapos rin nilang mag-usap ay agad na rin siyang nagpunta sa kanyang silid para mag-isip ng kung ano bang magandang gawin sa pagpo-propose niya sa kanyang nobya. Una nga niyang naisip ay ang singsing na ibibigay niya kay Shirley. Hindi kasi siya makahanap ng tiyempo para makabili noon dahil madalas nga silang magkasamang dalawa sa trabaho kaya mukhang kailangan na naman niya na gumawa ng dahilan para makaalis ng kumpanya ng hindi kasamang dalaga. Kinabukasan noon, habang nasa loob ng opisina niya si Noah ay tinawagan nga niya si Jessie. Pasimple niya kasing kinuhang number nito sa phone ni Shirley. Kailangan na kasi niyang makausap si Jessie para sa kanyang plano dahil para matulungan na rin siya nito dahil hindi nga siya makakilos masyado. Dahil baka mahalata nga siya ni Shirley. Nakailang ring pa nga yun bago tuluyang sinagot ni Jessie ang kanyang phone. Hello, who is this? Agad na sabi ni Jessie pagkasagot niya ng tawag. Hello Jessie, si Noah to. Pagpapakilala naman ni Noah at dahan-dahan pa nga niyang nilakang pinto ng kanyang opisina dahil baka nga biglang pumasok si Shirley doon. O Noah, napatawag ka. May kailangan ka ba sa akin? Agad na tanong din naman ni Jessie dahil nagtataka siya sa biglaang pagtawag nito. Jessie, may sasabihin kasi sana ako sa'yo. At hihingi na rin sana ako ng pabor sa'yo kung pwede. Sagot ni Noah. Agad namang napakunot ang noon ni Jessie dahil sa sinabi ni Noah. Ano ba yung hihingin mong pabor at ano ba yung sasabihin mo sa akin? Wait lang, alam ba ni Shirley na tumawag ka sa akin? Sunod-sunod pa na tanong ni Jessie kay Noah. Jessie, bala ko na sanang mag-propose kay Shirley at naisip ko na isabay na din yon sa birthday party ng inyong ama. Sabi ni Noah at bigla pa nga siyang natigilan sa pagsasalita na bigla nang umirit ng malakas si Jessie kaya nilayo pa niya ng konti ang kanyang phone sa kanyang tenga. OMG! Totoo ba yan, Noah? Hindi ka ba nagbibiro? Aayain mo na magpakasal ng kapatid ko? Sunod-sunod pa na muli na tanong ni Jessie habang nagtititili pa nga ito. Jessie, ang bunganga mo. Ang sakit sa tenga. Inis na sabi ni Noah kay Jessie. Sorry naman, masyado lang ako natuwa.
So ano nga, seryoso ba yan? Sagot naman ni Jessie dito. Oo naman, seryosong seryoso ako. Kaya nga kita tinawagan para sana magpatulong sa'yo. Dahil hindi ako makakilos masyado. Dahil nga madalas kong kasama si Shirley at baka mahalata niyang plano kong pagpapropose sa kanya. Sagot ni Noah kay Jessie. Yeah, excited na ako para dyan. Masaya ako para sa inyo ni Shirley. Pero sandali lang, nagpaalam ka na ba kay Daddy tungkol sa bagay na yan? Tanong pang muli ni Jessie. Of course, nakausap ko ng tatay niyo kahapon nung unay medyo alanganin pa nga siyang pumayag dahil gusto pa raw niya sana munang makabawi kay Shirley. Pero kalaunan pumayag na rin naman siya. Pagkakwenta pa ni Noah. Wala namang palang problema. Sa una palang maitutulong ko sa'yo. Tanong pa ni Jessie. Ayun nga't hindi kasi ako masyadong makapagplano ng maayos. Kaya nagpapatulong na lang din ako sa'yo para sa pagdagdag ng setup sa resort na rerentahan mo. Don't worry. Ako na lang din ang magbabayad sa resort basta tulungan mo lang ako dito. Sagot ni Noah sa dalaga. Yun lang pala. Sige, walang problema. Basta sabihin mo na lang sa akin kung ano bang mga gusto mong mangyari. Para maisaayos ko na rin habang wala akong ginagawa at para makausap ko na rin ang mag-aayos ng setup doon. Sagot ni Jessie kay Noah. Agad namang napangiti si Noah dahil sa sinabi ni Jessie at nakahinga na siya ng maluwag dahil iniisip niya talaga kung paano ba siya makakakilos nang hindi siya napapansin ni Shirley. Salamat Jessie. Maraming salamat talaga. Sagot ni Noah kay Jessie sa kanya sinabi dito ang ibang mga balak pa niya para sa kanyang pagpo-propose kay Shirley na pinapakinggan namang maigi ni Jessie para magawa nga niya yon ng maayos. Isa pa nga pala Jessie, last na talaga to. Baka pwede mo naman siyang puntahan dito sa opisina niya ngayon at baka pwedeng pasimple mo siyang sukatan ng daliri para sa bibilhin kong singsing para sa kanya. Baka kasi mahalata niya ako kapag akong gumawa eh. Hindi ko kasi alam ang sukat ng daliri at ayaw ko namang masikip o maluwag ang mabibili ko para sa kanya. Dagdag pa ni Noah. Tsk, okay fine, magbibihis lang ako at pagpupunta na ako dyan. Baka may gusto ka pang idagdag. Sagot naman ni Jessie pero ayos lang naman din naman sa kanya yon dahil wala naman siyang ginagawa at isa pa ay masaya siya na pinagkakatiwalaan na siya ngayon ni Noah. Pwede mo ring ayain siya Shirley na lumabas na muna at pasimple mo na lang iabot sa akin ang sukat ng singsing ni Shirley para naman makabili na rin ako ng singsing. Para sa kanya habang wala siya dito. Sagot ni Noah talagang nilubos-lubos na niyang paghingi ng pabor kay Jessie. Bahagya namang natawa si Jessie sa kabilang linya dahil sa sinabi ni Noah. Oo sige, ako nang bahala dyan. Sagot ni Jessie sa kanya pinutol ng kanilang tawag at saka siya kaagad na nag-ayos ng kanyang sarili para mapuntahan na nga niya si Shirley. Masaya naman si Jessie na gawin yon para sa kanyang kapatid. Masaya rin siya para kay Shirley dahil magpo-propose na si Noah dito at wala na siyang natitira pang inggit kay Shirley. Dahil tuloy na talaga siyang naka-move on kay Noah. Tinatawanan na nga lang niya ngayon ang mga ginawa niya kay Noah dahil ngayon niya na-realize kung gaano siya naging tanga noon dahil sa pagmamahal niya kay Noah. Masaya na rin kasi siya sa piling ni Greg ngayon na kahit bago pa lamang sila na magkasintahan ay ito na rin sanang gusto niyang makataluyan at makasama habang buhay. Dahil kay Greg, nga lang din niya naranasang maging special. Masaya rin siya dahil sa wakas ay natauhan na nga siya sa kahibangan niya noon. Saglit lang naman na nag-ayos ng kanyang sarili si Jessie at saka siya kaagad na pumunta sa opisina ni Noah. Nadatnan nga niya doon si Shirley na abala pa nga sa ginagawa nito. Hi Sisi! Ngiting-ngiti pa na bati ni Jessie kay Shirley. Agad namang nagangat ng tingin si Shirley at napangiti na lamang siya na makita niyang ate Jessie niya na naglalakad palapit sa kanya kaya naman kagad na siyang tumayo para salubungin to. Hi ate! Bati rin naman ni Shirley at saka siya nakipagbeso sa kanyang ate Jessie. Naligaw ka yata dito. May kailangan ka ba? Tanong pa ni Shirley at saka niya giniya si Jessie paupo sa sofang nandoon lamang din sa may table nila ni Laika. Namiss lang kita kaya ako napapunta dito. Marami ka bang ginagawa? Ayain sana kitang lumabas eh. Tanong pa ni Jessie sabay tingin sa may kamay ni Shirley at napangiti siya nang makita niya na may suotong singsing. Akmang magsasalita na sana si Shirley na magsalita muli ang ate Jessie niya. Wow, ang cute naman ng singsing mo. Pwedeng pasukat? Nakangisi na sabi ni Jessie kahit na medyo kinakabahan din siya dahil baka magtaka nga si Shirley sa ikinikilos niya. Ha? Eto ba? Oo naman. Eto sagot ni Shirley kaganya namang tinanggal ang suot niyang singsing at saka inabot kay Jessie. Saktong-sakto to sa'yo no? Tanong pa ni Jessie sa kanya sinuot sa daliri ni Shirley ang singsing at
Yun ay muli nga niya yung tinanggal sa daliri ng kanyang kapatid at kunwari nga'y sinusukat niya ito. Nagtataka man sa ikinikilos ng ate Jessie niya, ay pinagsawalang bahala na lamang nga yan ni Shirley. Oo ate, sakto lang yan sa akin. Binili ko lang yan sa bangkete eh. Gusto mo ba yan? Kaso mumurahin lang yan eh. Nahiya pang sagot ni Shirley. Talaga? Ayos lang na akin na lang to? Tanong pa ni Jessie. Oo naman, kaso mumurahin nga lang talaga yan ate. Hindi kasi ako mahilig bumili ng mga mahal na gamit eh. Sagot pa ni Shirley. Ay, walang problema yun. Akin na lang to ha. Sabi pa ni Jessie sa kanya nilagay sa kanyang bulsa ang singsing na yon. Oo nga pala. Ano, pwede ba kitang isamang lumabas ngayon? Sige na, please. Pag-iiba pa ni Jessie ng usapan. Ha? Kasi ate may trabaho pa ako eh. Kung gusto mo mamaya na lang hapon. Pagkatapos ng trabaho ko. Sagot ni Shirley at napasulyap pa nga siya kay Laika na abala sa trabaho nito. Laika, okay lang ba kung isama ko muna ang kapatid ko? Baka naman pwedeng bukas na lang yung ginagawang trabaho niya. Kausap ni Jessie kay Laika. Ha? Oo naman, wala naman kami masyadong ginagawa ngayon. Pero ipagpaalam mo na lang din siya kay Sir Noah. Baka kasi hanapin na naman siya mamaya eh. Nakangiti pa na sagot ni Laika kay Jessie. See? Okay lang kay Laika. Baling niya kay Shirley. Salamat Laika. Pasok na muna ako sa loob ha para ipagpaalam ko kay Noah na isasama ko si Shirley. Sabi ni Jessie kay Laika. At agad naman tong tinanguan ni Laika. Teka ate, pipigilan na sana ni Shirley si Jessie pero wala na nga siyang nagawa dahil dere-derecho na nga itong pumasok sa opisina ni Noah. Napapailing na lamang talaga si Shirley dahil may pagkamakulit pala talagang ate Jessie niya at mukhang wala nga itong balak na tumigil hanggat hindi siya sumasama dito.